Mahal naming Ama, salamat po sa pagkakaloob mo ng araw na ito. Sa aming pagpapahinga, Ama, nais naming mamahinga sa iyong banal na salita. Maraming salamat po sa pagpapala ng aming mga puso na dumalo sa Bible study ngayon. At gaya ng ipinangako mo sa amin na si Jesus ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa Kanya. Ama, naniniwala kaming si Jesus ang salita sa simula. Kaya naman dalangin namin na habang pinag-aaralan at pinag-aaralan namin ang iyang salita ngayong umaga, naway tunay kaming mapalapit sa iyo, sa aming Amang Diyos. At tulungan mo po kaming makita at makilala ka. At higit sa lahat, mapagtanto kung gaano kalaki at kamanghamanghang pag-ibig ang ipinagkaloob mo sa amin. At nais naming matutunan ito sa pamamagitan ng iyong salita, walang hanggang tipan sa lahat ng henerasyon, ang 10 utos, liwanagan mo po ang aming mga puso, tulungan mo kaming magtuon sa iyo. Laman, hinihiling namin ang lahat ng ito sa mahalagang pangalan ng aming tagapagligtas na si Heso Kristo sa pasasalamat. Amen, amen. Nama, kaya matagal-tagal na rin at gusto kong simulan ang ating pag-aaral tungkol sa serye ng 10 utos. At ngayon, sisimulan natin ang ikapitong utos, okay. Kaya sinasabi ng ikapitong utos, huwag kang manangalunya. Ngunit, bago tayo magsimula, itanong muna natin ang seryosong tanong. Sino ang ating Diyos, na katulad ng Diyos na ito na nagpapakilala bilang ating Ama? Siya ang magbigay ng kanyang batas sa mga Israelita. At ngayon, sa parehong paraan, ibinibigay niya sa atin ang kanyang batas. Amen? Amen. Ngunit habang nagbibigay siya ng batas, sabi niya, aalagaan kita. Tsak na poprotektahan kita, ilalaan ang lahat ng bagay para sa iyo dahil ako ang nangunguna sa iyo. Ako lamang ang nangunguna sa iyo patungo sa kaharian ng langit. Ngunit sa pahayag na ito, nariyan din ang pananabik ng ating Ama. Hiling para sa atin, sabihin mo, kilala mo ako. Kilalanin mo naman kung sinong tatay mo, di ba? Hindi natin maaaring basta-basta tawaging Ama ang Diyos, di ba? Kilalanin natin siya ng husto, gaya ng ating mga magulang. Amen? Ibig sabihin, anong itsura ng tatay mo at ng nanay mo? Alam mo, di ba? Kaya ano ang ugali ng ating Ama, ng Diyos? Ano ang hitsura niya? Ano ang nasa puso at isip niya? At dalangin ko na yan ang matututuhan natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng 10 utos. Sige, kaya balikan natin ang mga pinag-aralan natin dati. Sa ating mga nakaraang pag-aaral, pinag-aralan natin ang 10 utos na ito. Kaya ang 10 utos ay may dalawang bahagi, tama ba? Una ay ang ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, napakahalaga nito. Alam ng lahat ang 10 utos, di ba? Pero ang talagang interesante ay ang bahaging ito. Ang kalahati ng 10 utos ay tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kaya, sa ating Kristyanismo, sa ating paglakad ng pananampalataya, hindi lamang mahalaga ang ating relasyon sa ating Diyos, kundi itinuturing din ng ating Diyos ang ating relasyon sa ibang tao na kasing halaga ng ating relasyon sa Kanya. Napakahalaga man. Kaya anong 10 utos? Natatandaan mo ba? Sige, subukan nating kabisaduhin at tandaan. Okay, una sa lahat, hindi ka dapat magkaroon ng mga Diyos sa harap ko, tama ba? Ito'y may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos. At pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng isang Diyos-Diyosan. Ikatlong utos, huwag banggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat, alalahanin ang Sabat at gawin itong banal. Tungkol ito sa ating relasyon sa Diyos. Pero ngayon, ang susunod na bahagi ay kasing halaga rin. Ano sa palagay mo ang pinakamahalagang utos para sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao? Sa tingin namin, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya o gaya ng sasabihin namin ngayon. Pero hindi yon. Sa paningin ng Diyos, ang nakikita niyang pinakamahalaga sa ating buong buhay ay ang ating relasyon sa Diyos. Ang buong relasyon ay ang ating relasyon sa mga magulang. Kaya panglima, igalang ang iyong mga magulang. Yan ang pinakamahalagang utos ng Diyos tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao.
Ang-anim ay huwag pumapay. Kaya dito tayo nag-aral hanggang ngayon. Ngayon, mag-aaral tayo. Huwag kang mangalunya. At saka ikawalo, huwag kang magnakaw. Ang siyaman, huwag kang magsaksi sa kasinungalingal. At pangsampo, huwag kang mag-imbot. Gaya ng nakikita mo, marami pang mga utos tungkol sa ating relasyon sa ating mga tao, tama ba? Kesa sa Diyos. Kaya nakikita mo na rito kung paano itinuturing ng Diyos na napakahalaga ng ating relasyon sa isa't isa, tama ba? Kaya simulan natin sa ikapitong utos. Ano ito? Huwag kang mangalunya. Ngayon, ito ay isang napakasensitibong paksa na talagang dapat talakayin. At ngayon, dahil sa oras, nais ko itong paikliin. Kaya ang gagawin lang natin ay ang exegesis, kahulugan, ang pasasalamat. Isang kahulugan na ibinibigay ng Diyos tungkol sa kung ano ang pangangalunya. Ngayon, ang ikapitong utos, huwag kang mangangalunya, ay isang napakahalagang utos na siyang nagpapanatili sa kabanalan ng pamilya. Dahil sino ang lumilika ng pamilya? Ang ating pamilya ay nilikha mismo ng Diyos. Muli, mahalaga ang ikapitong utos dahil ito ay nagpapanatili. Ano? Ang kabanalan ng pamilya. Ang pangangalunya ay isang napakalaking kasalanan. Isang kasalanan ang pagsira sa isang tunay at matitibay na pagsasama sa pamamagitan ng pakikiapid sa iba. Isa rin itong matinding nakamamatay na kasalanan na sumisira sa mga pamilyang mismong itinatag ng Diyos. At dahil dito, ang pangangalo niya ay sa huli ay humahadlang sa kasaysayan ng pagtubos ng Diyos. Ikaw at ako rito. Ikaw at ako ay nagtipon dito upang maging manakatiwala ng kasaysayan ng pagtubos. Tama ba? At sa makatuwid, ang utos na ito ang napakahalaga. Ito ay talagang napaka-practical. Sa ating pananampalataya, ang pangangalo niyang ito ay isang mabigat na kasalanan. Ang bigat ng kasalanang ito ay malinaw na makikita sa sinabi ni Job tungkol sa pangangalo niya. Sabi ni Job sa Job Kabanata 31, mga bersikulo 11 hanggang 12, ang pangangalo niya ay isang krimen na may kaakibat na kahalayan. Bukod dito, ito ay isang kasamaan na maaring parusahan ng mga hukom. At sinabi niya ito sapagkat ito ay magiging apoy na lumalamon hanggang sa Abaddon. Ngayon, ang lugar na ito, ang Abaddon, ay isang lugar ng pagkawasak at bubunutin ang lahat ng aking kayamanan. Sa ibang mga salin, isinalin nila ito bilang, alam mo na, parang alisin ang lahat ng aking kinikita o kita o ani. Kaya lahat ng aking pinaghirapan na kamit ay maglalaho dahil sa kasalanang ito. Kaya nakikita na natin kung gaano ito kapanira. Ang pangangalo niya ay maaaring para sa ating personal na buhay at hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating pamilya. Alam na alam ito. Si Satanas na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang hadlangan tayo sa pagiging tapat na katiwala ng mga tagapagtupad ng pagtubos ng kasaysayan, ay sinusubukan ni Satanas masirain ang lahat ng tahanan sa buong mundo. Okay, hindi ko na kailangan sabihin pa ang tungkol sa penomenong kinakaharap natin sa lipunan ngayon, hindi ba? Pagkawasak ng mga tahanan. Alam ni Satanas na ang pagkawasak ng mga tahanan ay direktang nakakaantala o nakakahadlang sa kasaysayan ng pigtubos ng Diyos. Kaya, para maunawaan natin ang bigat ng kasalanan ng pangangalo niya, sa palagay ko, kailangan muna nating suriin ang kahulugan ng ating Ama sa tunay na kasal. Okay, kaya ang orihinal na mag-asawa at ito ang tinatawag na primordial couple. Okay, ang sinaunang mag-asawa. Sino ang orihinal na mag-asawa? Oo, sina Adam at Eva, di ba? Balikan natin ang panahon ni na Adan at Eva. Alam nating tiyak na itinatag ng Diyos ang pamilyang ito ni Adan at Eva at iyon ang pundasyon ng kanyang kaharian. Kaya, halimbawa, para kina Adan at Eva, sila ang pangunahing pundasyon ng kaharian ng Diyos na kilala rin bilang Hardin ng Eden. Kaya tingnan natin ito. Dahil itinatag ng Diyos ang isang pamilya bilang pundasyon ng kanyang kaharian, itinuturo sa atin ng ikapitong utos ang dignidad ng pamilyang ito, kung gaano ito kahalaga.
Maaari kang bumalik sa sinaunang mag-asawa. Ngayon, ang pamilya ang pangunahing unit ng komunidad ng tipan. Dapat mayroong pamilya at pagkatapos ay maaaring magkaroon ng isang komunidad ng tipan, tama ba? At kapag mayroong komunidad ng tipan na naitatag, maaaring magkaroon ng isang bansa o kaharian ng Diyos. At ito ang pundasyon ng kaharian ng Diyos, ha? Kaya naman, ang isang pamilya ay dapat maging banal. Upang ang isang komunidad o lipunan o ang ating bansa ay maging banal. Tama? Idinadalangin natin ng Korea o Malaysia o Singapore o Estados Unidos na maging kaharian ng mga pari, ang banal na kaharian ng mga pari, tama ba? Ngunit, itinuturo sa atin ng ikapitong utos na saan nagsisimula ang lahat ng ito. Saan nagsisimula ang dakilang kilusang ito, ang dakilang reformasyong ito? Sa aming pamilya, kung ang ating pamilya ay hindi banal, hindi natin makakamit ang banal na bansa. Sa kamatuwid, saan talaga nakasalalay ang pagtatalagang ito ng pamilya? Oo, ang mag-asawa. Ang kabanalan ng mag-asawa ang pinakamalaking salik kung paano ang ating bansa ay magiging banal na bansa ng mga pari. Habang tayo, ikaw at ako, ay nagdadasal araw-araw. Kaya naman, kung ang kabanalan ng mag-asawa ay masisira, may isip mo ba? Kung darating ang panangalunya, ang buong kaharian ng Diyos ay nakataya at magigiba. Tama ba? Sa makatuwid, ang panangalunya ay ang makapangyarihang lason na agad na sumisira sa pamilyang itinatag ng Diyos. At dahil dito, maaaring gumuho ang buong kaharian. Sa ika-6 na utos, sinasabi, huwag kang papatay. Kung paano naunawaan natin ang bigat ng pagpatay at ang dignidad ng buhay tulad ng huwag pumatay. Upang maintindihan ito, dapat nating maunawaan kung ano ang buhay. Gagawin din natin na pareho. Sige, susubukan nating maunawaan ang bigat at ang kinatatakot ng kasalanang pangangalunya sa pamamagitan ng pag-unawa sa dignidad ng isang pamilya o ng mag-asawa. Sige, sana maging napakahalagang aral ito para sa atin. Single ka man o malapit ng magpakasal o kasal ka na. Sa tingin ko, ito ay isang napakahalagang pag-unawa na dapat taglayin natin bilang isang tunay na Kristiyano. Sige, una sa lahat, ating alamin kung ano dapat ang mag-asawa sa paningin ng Diyos. Talakayin natin ang 3 punto. Ang unang punto ay, ang mag-asawa ay may relasyong hindi masisira. Sige, mato. Dahil dito, lahat ng bansa, bawat individual kasama na tayo na nabubuhay ngayon ay mga inapo ng. Tayo ay mga inapo nina Adan at Eva, ang unang mag-asawang nilikha ng Diyos. Tama? Kaya dahil nilikha ng Diyos sina Adan at Eva at banal niyang inilaan ang mag-asawang ito, at dahil lahat tayo ay nagmula sa kanila, may direktang epekto ito sa ating buhay. Sige, tingnan natin kung anong uri ng matatag na relasyon ang inilagay mismo ng Diyos kina Adan at Eva. Dahil ang Diyos ang nagpasimula ng lahat ng bagay, di ba? Kaya sa Genesis Kabanata 2, talata 24, nang lalangin ng Diyos sina Adan at Eva, sinabi niya ito, iiwan ang lalaki ang kanyang magulang at makikisama sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Hindi sa nilikha ng Diyos sina Adan at Eva rito, kundi noong nagpakasal sila, naging isa sila. Nang likhain ng Diyos ang sinaunang mag-asawa, sinabi ito ng Diyos, at ang salitang pinagsama ay mahalaga. Ang salitang join ay nananahulugang USA. Ang USA ay kumapit. Ang pagkapit ay higit sa basta paghawak. Sige, kumapit ka. Ang ibig sabihin ng kumapit ay manatiling malapit. Nangangahulugan ito ng ganap na pagkakapit. Ganito, okay? Kadalasan, tumutukoy ito sa parang dumikit ang dila mo sa ngangalanga mo. Yung salitang yung UFA, yung usang lalaki, ginagamit ng ganyan. Parang isa, okay? Sa makatuwid, ayon sa prinsipyo ng Diyos sa paglikha, sige, ang relasyong pang-mag-asawa ay
Mas malapit at mas malakas pa kaysa sa ugnayan ng magulang at anak. Tama? Ibig kong sabihin, ito ay bago pa man magkaroon ng anak sa pagitan mismo ni na Adan at Eva, Diyos, sabi ni Dabak. Kaya ito ang prinsipyo ng Diyos sa paglikha. At ipinapahayag niya na ang ugnayang Samaritano ay mas malapit at mas malakas kaysa sa isang relasyon ng magulang at anak. Tungkol sa antas ng relasyon, halimbawa, sa pagitan ng magulang at anak, ito ay isang antas. Sa mga Koreano, ang tawag nila rito, chibe. At gaano ang agwat sa pagitan ng isang lalaki at isang babae? Zero. Walang agwat ang lalaki at ang kanyang asawa. Kaya sa usapin ng pagpakamag-anak, ang asawa ng isang tao ay ang pinakamalapit. Kaya nga, sabi ni Adan sa Genesis 2, versikulo 23, basahin natin ito ng sabay-sabay ha. Ito ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Tatawagin itong lalaking pandaigdig dahil kinuha siya sa lalaki. Ang ibig sabihin ng babaeng ito ay lalaki, mula sa lalaki, tao sa mundo. Kaya napagtanto ko, madalas kong iniisip ang ugnayang magulang at anak nitong mga nakaraang araw. Mula sa paglabas natin sa sinapupunan, alam mo, makikita mo na meron talagang matalik na ugnayan sa pagitan natin at ng ating mga magulang. Ngunit narito ang Diyos na nagsasabi sa atin kung saan magsimula ang lahat. Nagsimula ang lahat dito sa pagitan ni Adan at Eva at ng debakong ito at nito. Kung saan ang babae ay nagmula sa lalaki sapagkat ang babae ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Dahil dito, ang magkasintahan ang itinuturing na pinakamatibay at pinakanagkakaisang relasyon sa buong mundo. Sumasang-ayon ka? Oo. Ikalawang punto, ang mag-asawa ay hindi dalawa, kundi iisa. Ngayon, maraming mga kahulugan sa Biblia na ibang-iba sa ating sariling mga kahulugan ng ating buhay bilang tao. At sa palagay ko, no, ito ay isang napakahalagang kahulugan. Kailangan talaga nating itanim sa ating mga puso. Madalas nating sabihing, ako ay individual, babae o lalaki, at may asawa, di ba? Pero nung kinasal kami, naging isa na lang tayo. Sinasabi talaga namin yan. Seryoso ang Diyos dito, gaya ng nakita mo sa salitang gabak. Sa kasal, ang lalaki at babae ay pinag-isa. Ibig sabihin, sila ay naging isang laman. Nakita natin yan sa Genesis, Kabanata 2, versikulo 24. Okay, ipinaliwanag mismo ni Jesus yan sa Mateo, Kabanata 11, versikulo 6, na hindi na dalawa, kundi iisahan laman. Ngunit dahil dito, ang Diyos ang nagkaisa. Huwag paghiwalayin ng sinuman. Okay, sinabi ng Diyos at maging si Jesus ay nagsabi rin. Okay? Sa makatuwid, ang isang tunay na isang tao ay hindi maaaring isang babae o isang lalaki lamang sa kahulugan ng Biblia. Kaya hindi ko mismo kinokumpleto ang isang taong iyon. Sumasang-ayon ka ba? Nakikita mo ba? Para ako'y maging isang buong tao, kailangan ng isang tao ang kabilang bahagi, ang kabilang kalahati. Ibig sabihin ito, kapag ang isang lalaki at babae ay naging isang laman, sila ay nagiging isang tao sa paningin ng Diyos. Kaya kung kasal ako, kahit anong gawin ko, ginagawa rin ito ng asawa ko. Kung kasal kami, oo, hindi ko yun gagawin. Pero kung gagawin ito ng asawa ko sa panining ng Diyos, oo, magkasama namin ginagawa ito bilang iisang tao. Huwag napamnana ako nang makita ko ito. Kapag kasal na, iisa na kayo sa paningin ng Diyos. Mahalagang konsepto ito na dapat tandaan dahil babalikan natin ito mamaya sa aralin. At dahil dito, paulit-ulit na binigyang diin ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan ang katotohanan ito. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 16, magiging isang laman ang dalawa. Gaya ito sa Genesis Kapitulo 2, di ba? Inulit ito sa Epeso Kabanatang 5, versikulo 31.
Ang lalakis makikisama sa asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kapag mahal ng lalaki ang asawa, minamahal din niya ang sarili. Sa Epeso, Kabanata 5, versikulo 28, sabi niya, ang umiibig sa asawa ay kaninong umiibig. Mahalin ang sarili. Sa unang Pedro, Kabanata 3, versikulo 7, ito rin ang sabi ni Apostol Pedro. Okay, hindi lang mga lalaki ang tinutukoy nito ngayon, Isa, ang asawa at asawa ay isa. Tandaan nito, huwag sabihing ito ang aral sa Biblia, ang asawang lalaki, asawang lalaki. Hindi iyon ang ibig sabihin nito. Basahin natin ng sabay. Gayon din naman, mga lalaki, mamuhay kasama ang inyong asawa ng may pag-unawa bilang pakikitungo sa mas mahinang babae. Ang ibig sabihin ng babae ay labas sa lalaki, tama ba? At ipakita ang kanyang karangalan bilang kapwa tagapagmana ng biyaya ng buhay. Sa tingin ko, napakagandang pahayag ito pagdating sa kasal. Sige, ngayon, tingnan natin, dumako tayo sa punto 3. Ngayon na ang tamang panahon, di ba? Nabilis, parehong hubad ng mag-asawa, pero hindi nahihiya, di ba? Ang aming pangunahing mag-asawa, sila ay hubad nung hindi nahihiya. Sa tingin ko ay napakahalaga nito. Takot na takot tayo sa kahubaran, maging ito man ay physical, espiritual o mental na kahubaran. Napakaurong-sulong natin at walang katiyakan tungkol sa ating mga kapintasan, tama ba? Pero ang tunay na magkasintahan, kapag sila ay hubad, hindi sila nakakaramdam ng kahihiya. Yun ay isang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa sinaunang mag-asawa. At yan ang ating ugat, yun, di ba? Sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 25, sila'y hubad at walang hiya. Mahalaga ito. Pero kung isinentro ni na Adan at Eva ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, hindi sana ito nangyari. Dahil kumain si Eva ng bunga ng pagkakakilala ng mabuti at masama, at syempre, nang gawin ito ni Eva, sino rin ang gumawa nito? Dahil iisa sila, si Adan ay kumain din ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kaya sila ay nabuwal at mula noon, dumatil ang kahiyan. Binibigyang kahulugan ito. Ayon kay Reverend Park, ang kahihiyan ay isang di-natural at mabuhay na kaisipan dulot ng pagkatalo. Isang kabanalan ng paglimot sa salita ng Diyos at pagkakasala. Kailanmay di ko inihambing ang kahiyan sa kabanalan noon. Okay, kabanalan. Sa salitang Hebreyo ay kadesh, okay, o kodesh. Ngayon, ang salitang kabanalan ay ibang-iba sa ating mala-abstract na pangkaunawa. Nabanggit ko na ilang beses ko na itong ibinahagi dati sa mga miyembro ko ng Our Shalom. Ngunit, sa pananaw ng mga Judiyo, ang kabanalan ba ay itinalaga para sa isang layunin? Ang layunin ay ang kabanalan mismo. Okay, kahit galit ako sa taong ito, gusto ko pa rin patayin siya at bibili ako ng kutsilyo para gawin yon, di ba? Si Kudes, ang kutsilyong biyan. Ang kutsilyo banal dahil ito ay inilaan para sa tiyak na layunin ng pagpatay. Yan ang kahulugan ng banal. Sabi ng Diyos, banal ako, kaya magpakabanal kayo. Para sa iyo ang layunin ko. Gusto ko ang layunin mo ay tungkol sa atin at sa aking layunin, tama ba? Kaya kapag nawala ang layuning iyon, kapag nawala ang pagkakatalaga sa layunin ng Diyos nang likhain sina Adan at Eva, saka dumating ang kaiyahan. Ito ang pinakita ng unang mag-asawa. Ngayon, tingnan natin ng Jeremias 17, talata 13. Sinasabi nito, O Panginoon na pag-asa ng Israel, lahat ng nagtatakwil sa iyo ay mapapahiya. Ang mga tumalikod sa lupa ay isusulat dahil tinalikuran nila ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay, maging ang pangumuon. Habang hawak ni na Adan at Eva ang salita ng Diyos bilang sentro ng buhay, hindi sila mahihiya. Lagi silang puno ng kagalakan. Kasiyahan ang kahulugan ng Eden, di ba? Basta't nananatili sila sa kanyang pangako, aglay nila ang kapuspusan ng kaluwalhatian na kahit sila ay hubad, hindi nila nakikita ang kahubaran, tama ba? Masaya lang sila. Naku, ang ganda ng asawa ko, ang gwapo ng asawa ko. Dahil sa kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos,
Kaya ano nga ba itong kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid? Ano ang puno ng biyaya ng Diyos, ng katotohanan at ng kaluwalhatian ng Diyos? Ano itong damit ng kaluwalhatian na isinuot ni na Adan at Eva sa Hardin ng Eden? At ano ang balaban ng kaluwalhatian na dapat nating isuot? Sa Roma Kapitulo 13, versikulo 14, isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. Sa Galatia Kapitulo 3, versikulo 29, sabi, kung kayo'y kay Kristo, isinuot nyo na sa. Kaya, bagamat ang unang mag-asawa at ang unang pamilya ay napakarangal sa orihinal nitong paglikha, ang kahihiyan ay dumating sa kanila pagkatapos ng pagbagsak dahil sa kanilang mga kasalanan. Tama, at napansin ang kanilang hubad na katawan. Anong ipinalit nila sa kaluwalhatiang ito? Gumawa sila ng mga tapis mula sa mga dahon ng igos. At nang marinig nila ang tinig ng Panginoon, nagtago sila mula sa Kanya sa gitna ng mga puno sa hardin. Kaya nakikita mo na sa Diyos at sa mga tao ay ganap na nagkahiwalay, okay? Sa huli, ang maayos na pamilya ay mapagmahal na pugad, pahingahan at pundasyon ng kaligayahan. Ang saya ng bawat isa, paglago ng simbahan, kasaganaan at kapayapaan ng bansa ay nagmumula sa ano? Pamilyang magkakasundo. Kaya sabi ng Diyos, ako ang Diyos ng pamilya. Ayon sa Jeremias, Kabanata 31, Talata 1. Basahin natin ito. Jeremias, Kabanata 31, versikulo 1. Sa panahong iyon, wika ng Panginoon, ako ang magiging Diyos ng Israel at sila ang magiging bayan ko. Mga kapatid, sa Diyos, ang pangangasiwa ng kasaysayan ng pagtubos ay matutupad sa pamamagitan ng mga pinabanal na pamilya. Amen. Napakahalaga ng ating pamilya sa paningin ng Diyos, kaya sana'y maalala natin ito. At dahil ito, kasalanan ng hindi pagmamahalan sa isa't isa sa isang kasal. Pinagmula ng 10,000 kasalanan ayon kay Reverend Evan Park. Ang magkasintahang kaloob ng Diyos ay dapat magmahalan. Kaya dapat tayong taus-pusong magsisi kung napabayaan ang ating pamilya. Bilang katiwala ng kasaysayan ng pagtubos, ito ang hinihini ng Diyos. Sabi sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2, ang isang tagapangangasiwa, kung gayon, ay dapat walang kapintasan. Ang basawa ng ilang asawa. Ayon sa Diyos, may isang asawa, mahinahon, maingat, kagalang-galang, mapagpatuloy, mahusay magturo. Mga katanian ito ng katiwala sa talata 5. Ngunit kung ang tao'y di marunong magpalakad sa sariling bahay, paano niya mapapamahalaan ang iglesia ng Diyos? Tama? Ito ay isang napakaseryosong punto. Sinasabi sa talata 13:12 na ang mga diakono ay dapat may iisang asawa lamang at mahusay na tagapamahala ng kanilang mga anak at sariling sambahayan. Kabanatang 5, versikulo 8. Ngunit kung ang sinuman ay hindi nagkakaloob sa sarili, lalo na sa mga kasambahay, ay tumanggi siya sa pananampalataya at mas masahol pa sa hindi nananampalataya. Kaya sa susunod, tatalakayan natin ang pangangalunya. Ngunit sana'y masuri natin ang kahulugan ng ating Ama sa pinabanal na pamilya. Tayo ay nagmula sa pinagpala, marangal at sinaunang mag-asawang sina Adan at Eva. At makikita mo, dahil nilikha ng Diyos sina Adan at Eva ng perpekto, nais niyang ibalik ang nasabuhay nino. Sa buhay natin ngayon, alalahanin natin ang ating Ama, ang Diyos na tapat ay patuloy na gumagawa sa ating mga buhay upang makamit ang pagpapanumbalik na iyon. At magpasalamat tayo sa ating Diyos Ama. Sige, magdasal tayo. Ama namin, maraming salamat po sa pagpapakita ninyo sa amin kung gaano kahalaga ang aming pamilya at kung gaano kahalaga ang aming pagsasama. Marahil ay nasa iba't ibang kalagayan kami ngayon, Ama, ngunit alam namin na patuloy kang gumagawa upang maibalik ang perpektong kalagayan ng isang pinabanal na mag-asawa. Dahil yan ang pundasyong bubuo sa bansang pinabanal, ang banal na bansa, ang kaharian ng mga pari na magtatatag ng kahariang mesyaniko rito sa lupa. Ama,
Inaamin namin kahit mahina kami, nais naming maging pamilyang iyon. Kahit mahina, gusto nating maging pinakamahusay na asawa. Nais nating maging mabuting anak sa ating magulang at mabuting magulang sa ating mga anak. Ama, inaamin namin sa iyo, hindi namin ito kaya ng mag-isa. Kaya tulungan mo kami, maging buhay ang iyong salita sa amin upang palakasin at bigyang lakas kami na lumakad sa landas ng pagpapanumbalik. Naniniwala kami na gagawin mo ang lahat ng ito ayon sa iyong tipan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.